mayroong milyon na wine ang halaga. Ha? Milyon. Noon sila kagagalante, pinaghirapan ba nila ang pera na iniinom nila ng mga yan? Matindi ho itong alak ni Baki. Grabe namang mga alak yan, madam, no? Milyon talaga ang halaga, 3 million, 5 million, isang bote lang. Noong una ho, hindi ako naniniwala na mayroong alak na ganun kamahal. At meron ding nag-content noon yan na DDS vlogger na umano'y si Baki ay pag uminom ng alak, ang halaga ho ng alak na yun sa isang bote ay 500,000 Pero ito ho galing po mismo kay Manong Tid Filon Pinatamaan niya po dito si Baki, wala na pong iba. Hindi lang po niya binanggit ang pangalan, pero yun po yun First lady. Na uminom umano ng alak dito sa Pilipinas yan dito sa Pilipinas. Na nagkakahalagang milyon ang isang bote, anak ng kagwang. Hindi nakaligtas po itong si Baki kay Filon, binira ho Kaya alam niyo mga kababayan ko, dapat ho talagang ma-impeach na tong si Bungit Wala na masyadong mga abusado ang pamilya ni Bungit, asawa niya, mga lipures. Mantakin mo, inom ng alak ng milyong ang halaga, isang bote, anak ng kagwang Hindi naman kasi nila pera yan Pera naman kasi ng mga taxpayer. Kaya wala silang pakialam. Gastusin ang pera minimal itong mga hinayupak na ito. BBM, talagang tagilid po dito sa impeachment. Ayon po sa ating bulang kristal. Nagkagulo kasi ngayon ng Kongreso at Senado tungkol sa stand nila dito sa impeachment laban kay Bongbong Marcos. At hindi lang naman si BBM ang pinag-uusapan na impeachment, pati po kay Vice President Inday Sara Duterte. Puta, ang gulo-gulo na Hindi alam ng mga buhaya saan sila kakampi. Hindi alam ng mga buhaya kung ano ang gagawin nila. Kakampi ba sila sa mga impakto, mga demonyetong, mga tambaluslaws? O tatayo po sila sa katotohanan at interest ng karamihang mga Pilipino? Alam naman po natin hindi man po natin ipagkait na marami pong gusto talaga na si Bongbong Marcos ay ma-impeach na at maalis sa pwesto dahil po sa kaliwat ka ng korupsyon na hanggang ngayon wala pa rin nanagot dahil po siya po mismo ay kinalagad po ni Saldico na di umano'y mastermind at tumatanggap ng kickbacks at insertion. Mantakin mo yung monthly ni Bungit, 2 bilyon yan is OP yan. Sino nagsiwalat? Si Saldico, may mga listahan pa. At speaking of kongresista, talagang mainit po yung mga lipuris ni Bongbong Marcos kay Kong Miao. Sa korte na daw magkikita-kita, anak ng kagwang itong si Puno ng kaliskis Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Berada Aguila YouTube channel. Pa-subscribe din po. At syempre, padamay na rin po ang Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko. Pa-subscribe din po. Unahin po muna natin itong alak ni Iba. Ay, alak ni Iba. Alak ni Tanas. Alam niyo po mga kabisda ko, hindi ko alam na meron pala talagang ganitong issue. Si Lisa Marcos ay pag tumutungga, milyon-milyon ang halaga ng bawat bote. Isipin mo, 1 milyon yung bote, lupat bahay na yan no? Meron ng pamilya na pwedeng mabago ang buhay sa isang boteng alak ni Baki. Ma'am, mabigay ka nga ma'am ng isang bote ma'am ng alak, bili ko ng bahay. Puta, hindi lang 1 milyon. Kundi 3 milyon, 5 milyon. Ito po ay sa programa ni Tid Filon. Nilabas, in-edit ko lang po yung background kasi para di tayo makapiright. Nagkakapiright na si Filon 2 beses na ako nabiktima si Filon. Ito po, pakinggan po natin itong sinabi ni Filon Naan. Alam po mga kababayan, baka sabihin yung fake news ito. Rome, magkano ang natikman mong pinakamahal na alak? Ako, maswerte na ako sa 1,000. Mga 2,000. naman. Ay, napatikim pala ako ni attorney. Oo. Is ka lang. Magka 15? Ay, sobra naman sa 15. Ano ba magkano? Mahal naman nun. Oo. 3,000. 2,500. Kita mo? Ako, meron akong natikman na alak, pero tikim lang, no? Nung kaibigan ko ay mahilig sa alak. Ang isang bote 5,000. Pero hindi naman ako talaga mahilig sa alak, pero tikim lang ako. Yung 1,000, 5,000 ho yun. Yun yung alak, hindi ko alam kung anong pangalan ng alak kasi hindi man ako mahilig sa alak. Pero di ba Johnny Walker, mahal na rin yung Johnny Walker, di ba? 1,000, 2,000. Ayan, mga red label ganyan, 3,000 siguro, depende sa laki. Ito manong atido. Hindi pa niya pa sa 1,000. Sabi ko na 1,000. 2,500. Sa bagay parang may wine pa ba Mahal na ng wine sa'yo, 1,000? 2,500. Oo, grabe ka naman. Tuwa tayo sa 2,500 At saka masarap na yun. Bilis ko nga nalasing Okay. Oh, di ba? Anyway. Magkano pa pinakamahal? At saka ano bang difference nung... Anyway. Anong difference nung 5 milyong wine dun sa 2,500? Yung isang kaibigan, Oo. Ito na, tingnan, isang kaibigan, 5 milyon alak. Tangina, 5 milyon. Mal ka Baki, tuloy, Ito lang, napagkwento nga sa akin. Wala na, kasi nagkita kami one time. Nakwento lang. Alam, pinupuntahan ko yung napabanggit na lugar na yan, Nakasabay ko si ganito. At saka, kasama si ganito. At si ganito. Ngayon kami, sabi niya, kausap ko yung partners namin doon sa kanilang negosyo. Legal ito. Legal ito. Nayayalan sila doon kasi nga talk of the town. Abay, nung tinignan niya yung wine list. Presyo. Opo. Yung wine. O di kunyari, i-reenact natin, tayong dalawa yung nandun. Kasama tayo. Ikaw si... May kasama siya babae nun.
Unang... Oo, first lady pa ako. Oy, oy, oy! First lady. Wala na. O, di, alam na natin, no? Kung sino po yung tinutukoy dito ni Manong Ted Filon, First Lady. Tangin na talaga, no? Sus ko, Ginoo. Grabe yung pagiging lasingga mo, ma'am. Okay, sana kung pera ho nila, no? Wala problema yan. Putangin na pera nyo naman, sunugin nyo yan, eh. Bosin nyo yung pera nyo. Ay puta, pera ng bayan yan, eh. At saka public servant, presidente yung asawa mo, makikita ka ng maraming Pilipino. Ito, sinabi ni Manong Ted, nakita daw, may makasamang mga ganito. Nung tiningnan po daw niya yung alak na in-order ni Baki, putangin na mga 5 milyon. Diyos ko. O, tuloy natin, no? Lady mo. Ba't tayo ako ang first lady mo dito sa program? Tingnan May mo, second first ka? lady, ah. Ako ang first lady mo dito. Oo. Sama mali. Alam mo, puputulin ito, gagawin content. Ay, oo nga pala. O, sige. Kinontent ko na nga. Anak ng kagwang talaga naman. Oh, di ka talaga makakaligtas sa amin, Baki. Oh. Tingnan nyo mga kababayan ko, mga kabisdak. Mga bubunistang tanganista, tanggap kaya nila ito? Na itong si Baki, pag uminom ng alak, 5 milyon ang halaga ng buti. O yan, galing na ako kay Ted Filon, ha? Hindi po yan, hindi po yan, tangin na, mag-brown out yata sa amin. Hindi pinangalanan, pero sino pa ba yung unang ginang, First Lady? Wala na pong ibang unang ginang or First Lady. Kundi si Baki. Tang inumin talaga naman. Baka turo nyo naman yung mga Duterte. Tuloy po, Manong Ted Filon, eh. Legal wife na lang, legal wife. Ako ang iyong legal wife. Nung panahon na yung kaibigan mo ay nagpunta. Bumibero na ako sa kwento ko, Ay, nakupultuloy. sayang, sayang. O, sige. Ayan. Oh. Saan kaya uminom? Yun ang tanong. Pili mo na, nakikinig si Kuya Rom dito, oh. Nakaba kami sa kwento, nang minsang mapadpad sila doon, makikinig kami. Yung wine list. Oo, binigyan ng wine list. Oo. Oh, tapos, So sabi nila, yung wine meron namang ganun. Ang mga mura daw, ang mga pinakamura, 3 mil, 4 mil, 5 grabe. 10,000. Ano, pataas na pataas. Merong milyon na wine. Kaya nga, utang milyon. Milyon. Oo. Ngayon sila daw nag-usap-usap sila. So, tikman kaya natin ito. Di ba? Parang regalo natin sa ating mga sarili. oh, i-reward natin sarili natin. 50 million isang bote ng wine. Ang in-order nila. So, $1,000 more or less po yung halaga. Mahal naman ng wine na yan. Oo. Ano kaya yung hangover? Pero yung, ngayon, usap-usapan kasi ang daming bodyguards, di ba? Ang daming mga, ano doon. Daming bodyguards Mapapakasin mo na may yung VIP. Yes. Mismo yung waiter. Oo. Oo. Yung waiter, di ba? Nagkwento. Oo. Kung gaano ka mamahal na wine ang in-order doon Sa taas. sa private room. Oo. Nasa taas Wow, ba? Nasa kasamang babae tayo? orgy ba? Oh. Naka-private room, oh. Yun nga ang sinasabi. Oh, di siguro mga 100,000 pinakamahal. Milyon! Utang, ina, milyon, oh. Sana all! Kaya nila uminom ng wine na ang isang bote higit 1 milyon, bro. May wine na ganon? Santo, di May ba? wine na Kaya isipin mo din, kung ganoon sila kagagalante, pinaghirapan ba nila ang pera na iniinom nila ng mga yan? Yan. Kasi pag pinaghirapan mo, hirap Nakaputsa sa daw, eh. bro. Yung kaibigan mo nga, alam ko, madami ng pera yan eh. Kaya naman yung umorder ng gano'n. Pero ang in-order nila, 50 mil. Nagkambag-ambagan sila para lang daw makatikim ng gano'n. Kasi nga first time din. hindi lang. Kasi pag pinaghirapan ng pera, ang hirap namang, Hindi mapapaisip ba, ka, malalasing din naman tayo para dito sa 3,000. Dito na tayo. Hindi ka wala, isa, di ba? Talaga naman, ha? Sana all. Tapos papayag lang kayo, makalimutan natin itong mga taong ito. Tama din po sila, babaha at babaha ulit, di ba, mga kapatid? Kaya muli tayo magkaisa po sa ating panawagan. Huwag tayo makalimot, please. Huwag tayong pumayag na wala ho talagang mananagot dito dahil uulitin po ito at uulitin nila. Utang natin ito sa henerasyon na susunod po sa atin. Otherwise, ang mga anak natin, mga anak nyo, mga apo ko, ganun pa rin po ang uri ng komunidad na lalakhan. Komunidad ng mga puro magnanakaw. Yan na, puro magnanakaw. Nakaya ng kamuti, oh. Grabe, oh. Alam niyo sa akin, legit talaga yan kasi meron ding nagkikwento sa amin eh. Ano nga lang ang halaga nung sinabi ay 500,000 yan, ng isang bote daw, nilalaklak ni ni Baki eh. Pero ito, milyon ha, yung halaga ng alak na sinasabi ni Ted Filon. So hindi naman niya sinabi kung 1 million, 3 million, pero yung sinabi ni DJ Chacha ay 5 million. Grabe, oh, sa private room. Ako inalungkot dahil putang ina, hindi pera nila yan. Tama ka dyan, Manong Tid. Hindi po pwedeng palampasin ng bawat Pilipino ang pananagutan. Itong gobyernong Marcos na putang ina, waldas ng waldas sa kaban ng bayan. Alam mo ito meron akong nakitang, Manila Wines. Yan, magkano po yan? Mga 3.3 million, tama? 3 milyon ang halaga ng alak na yan eh. So hindi pa yan, yung alak na ininom ni Baki. So meron pa talagang pinakamahal na alak, 5 milyon. Wala namang masama ho kung bumili kayo ng alak, kung ganyan yung halaga, 5 million eh. Pero the point is, pera nyo ba? Pinaghirapan nyo ba yung pera na yan? Tama si Manong Atid. Saan ba galing yung pera? Galing ba sa sarili nilang mga bulsa? Maliwanag po yan, galing po yan sa mga taxpayer. Kaya mahiya naman kayo. Kaya ako sa akin sana hindi po palampasin ng maraming Pilipino itong gobyernong ito ng mga swapang, no? Swapang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kagaya po nito ako, bumibilib rin po ako dito kay kasi ang pinag-uusapan dito, paninindigan. Bumibilib rin po ako dito kay Leandro Leveste, excuse me po, kay Kiko Barsaga, dahil hindi po sila natatakot, no? Banggain ang gobyernong Marcos na talagang mga abusado pagdating sa kaban ng bayan. Bago natin pag-usapan yung impeachment ni Bungit, kasi labo-labo naman mga kongresista. Pag-usapan muna natin itong issue laban po kay
Kaya Kiko Barsaga, dahil marami rin siniwala si Kiko Barsaga recently, yung kay Rason ba? Kasi nabili daw yung partido ng isang bilyonaryo. Kaya naman sinagot po itong si Kiko Barsaga ng mga lipuris ni Bangag, kita-kita daw sa korte. Pero palaban yung bata, si Barsaga. Pakinggan po muna natin ang balitang ito. Tila napuno na si House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno sa mga aligasyon ni suspended Congressman Kiko Barsaga. Ang ulibarat kasi ng kongresista, nabili raw ng isang bilyonaryo ang partido ni Puno. Narito ang agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. Kakasuhan ng National Unity Party o NUP si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga panibagong pasabog nito sa kanyang social media account. Sinabi ni House Deputy Speaker at NUP Chairman Ronnie Puno, hindi na nila palalampasin ang mga walang basihang aligasyon ni Barzaga. Sa kanyang post, sinabi ni Barzaga na tumanggap daw ang mga miyembro ng NUP ng suhol galing kay billionaire Enrique Razon kapalit ng pagsuporta sa dating House Speaker Martin Romualdez bago ang eleksyon noong 2025. Pero kaagad din naman itong binura ng kongresista. Pinalitan niya ito ng panibagong post laban kay Congressman Puno matapos nitong ihayag na kakasuhan ng partido si Barzaga. Sabi ni Barzaga, pwede naman daw siyang kasuhan ni Puno pero pagpapatunay lang daw ito na nabili na ng negosyanteng si Razon si Puno. Ginit ni Puno, walang basihan at masama ang layunin ng mga paratang ni Barzaga. Wala naman daw kasing naging kalaban si Romualdez sa kanyang distrito kaya hindi makatwiran ang bintang ni Barzaga. At dahil sa mga akusasyong ito ni Barzaga sa mga miyembro ng NUP, sa korte na lang daw sila magkita. Ang NUP ay partidong minsang pinamunuan ng ama ni Barzaga na si Elpido Barzaga Jr. at kinabibilangang partido rin ng batang kongresista. Noong Disyembre ng nakarang taon, sinuspindi si Barzaga ng Kamara ng 60 araw ng walang sahod at benepisyo dahil sa ilang posts nito sa kanyang social media account na umani puro paglabag bilang isang mambabatas ng mababang kapulungan. Ngayong darating na Pebrero sana nakatakdang matapos ang suspension ni Barzaga. Pero ilang mambabatas ang nagpanukalang dumaan muna siya sa fitness test para malaman kung angkop na siyang magtrabaho muli. Pero tila magbabago ang storya ngayong panibagong kaso na naman ang kakaharapin ni Barzaga. Sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na buwan, nakahanda raw si Barzaga na mag-privilege speech para patunayan ang umano'y suhulang kinasangkutan ng NUP. O, tingnan mo, hayaan mo po nung magsalita yan, anak ng kagwang. Kayo, umugat na kayo sa pagnanakaw sa kaban ng bayan eh. At ako'y natutuwa rin ako kay Kiko Barsaga, kahit suspendido, hindi pa rin natatakot na bumabanat sa mga buhaya. Ito po yung mga kakampi ni Martin Romualdez, no? Si Puno, putang ina, hupong na nga yung mukha na yan, namagana yung mukha dahil sa kakalima sa kaban ng bayan. Ito yung mga kongresista na mga walang kwenta. Kagaya ni yung namatay na kongresista, si Ako, putang na, pari-pareho talaga itong mga inayupak na ito. Pira-pira lang, no? Hindi pagsiservisyo sa bayan. Pero sabi diyan, ito yung sabi ni Kong Kiko Barsaga nung una, if Congress will not stand for the Filipino people, then I will fight Enrique Razon in court and expose his corruption to the world. O, tingnan mo. Bakit ba na po nadamay ni Kiko Barsaga si Enrique Razon? Kasi nga siya yung bumili daw ng partido, no? At nagpundo sa mga kongresista para kumampi kay Martin Romualdez. Putang ina, matindi pala ang kunaybans ng mga oligarkiya kay Martin Romualdez, kaya busog na busog tong mga animal eh. Kaya hindi matinag-tinag si Martin, hindi kinakasuhan eh. Puta, nantindi ninyor. Pero pag nakasuhan to si Martin Romualdez, dali talaga itong mga hinayupak. Sa totoo lang. O ito, dagdag lang may banat muli si Kong Kiko Barsaga laban po kay Bungit. Alam mo po nasan si Bungit? Naglayas na. Kasi malapit na ma-impeach. Anak ng kagwang nasa Dubai ang animal. Dumating na po ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Arab Emirates para sa isang working visit. Sinalubong po siya ng UAE Foreign Affairs Minister of State kasama sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at maging mga opisyales ng Philippine Embassy. Nakatakdang lagdaan ng Pangulong Marcos Jr. at mga leader po ng UAE ang dalawang kasunduan ukol sa ekonomiya at sa defense. Dadalo din ang Pangulo sa Abu Dhabi para sa Sustainability Week kasama ang iba pang world leaders. Ito yung tangang presidente. Nandun na naman kayo sa Dubai. Magtagay na naman kayo ng 5 milyong halagang alak. Kininam talaga, Pupunta ka sa Dubai, may kapitbahay tayo, China, doon ka na sana pumunta, nakipagkaibigan, kaya yaman sana tayo. Ang tangingot, no? Alam mo, tiba-tiba paldo na naman yung mga liporis ni Bangag, lalo na yung banda na Litura ba yun? Grabe makadipinsa kay Bangag yun Kasi nga milyon yata yung bayad talaga dyan. Wala, nandun, dinala kung saan-saan. Nagwaldas naman, paldong-paldo na naman ang mga animal na mga kawatan, anak. Ubos na naman ang pera ng bayan, walang mapala at magkalat lang dun sa Dubai. Kaya nga, binanatan po sila ni Kiko Barsaga. Ang sabi ni Kiko Barsaga dyan, ayan ang daming matitinong politiko na pwedeng idala sa UAE, tapos si Marcos pa ang representative ng Pilipinas. Isang malaking kahihiyan na naman. Anak ng kagwang, baka magkalat na naman sila dun. Baka mag-orgy-orgy, malubot na naman. Too big! It's too big! Totoo ba yun? Marami pa namang nanlulubot dyan. Yor, mga Arabo na dyan, Yor. Huwag kang ganyan, mahilig din sila sa lalaki, Yor. Puta, magtatagay na naman ito ng halagang 5 milyon na alak gamit na naman ang pera ng bayan. Ng point is, ano ba ang mapala ng maraming Pilipino
sa panay alis ng bangag na presidente? Yan ang tanong lang naman natin, no? Ay lalakas ba ang ekonomiya? Dahil ang palitan ng piso kontra dolyar, mag 60 pesos pa rin ngayon. Oh. Kaya, sabi ko dyan sa caption ko, mga kabisdak, talagang tagilid po si Bungit sa impeachment. Dalawang impeachment kasi ang pag-uusapan natin. At least may numero tayo dyan sa Kongreso. Bakit masasabi ko may numero? Ayan o sila ni Kiko Barsaga, Leandro Leveste. Akala nyo ba hindi ito maka-impluwensya? Kahit ginigipit po itong mga bagitong kongresista, may Marcolita pa. Akala nyo ba hindi ito makakuha ng simpatiya sa mga kongresistang tahimik lamang? Ako sa akin ilan lang ba ang mga kongresistang maiingay na kumakampi kay Bungit? Mabilang lang sa palad. Di ba ho? Pero maraming tahimik na kongresista, yun ay nakikiramdam kung saan sila pupwesto, kung saan sila kakampi. At lalo na ngayon, si Bongbong Marcos ay bagsak na po ang trust and approval rating. Kaya ito yung panlaban natin. Kaya nagkagulo ngayon sa Kongreso na kahit po yung makakaliwang grupo, noon, di ba, ayaw nilang i-impeach si BBM. Pero napipilitan sila ngayon na sumakay sa isyong impeachment labang kay BBM. Suportado rin daw po nila ang impeachment labang kay Bungit. Kasi nga, putangina, mahalata kayo. 125 million yung pinag-uusapan. Samantala, ang involved sa flood control ay trilyon-trilyon. Talagang tama dito si Kong Erese. Talagang mas may excitement ngayong Pebrero kasi dalawang impeachment po ang pag-uusapan natin. So ngayon, magkakaroon po ito ng kampihan. Magkaroon po ito ng diversion. So, mahati ang Kongreso talaga sa akin lang. Ang pinag-uusapan na lang dito kung sino yung lamang. Kasi may impeachment din kay Vice President Inday Sara. Sino ba yung papanig? Ito ano na to parang kampihan na. Sino yung papanig kay Vice President Inday Sara? Sino yung papanig kay Bongbong Marcos? Usapin na ito ng dalawang malalaking leader ng ating bansa, ang presidente at vice-presidente. So wag na po natin itanggi. Championship na po ito. Kaya kayong mga dilawan, mga pinklawan, anak kayo ng kaguwang. Wala na kayo. Hanggang bronze na lang kayo. Eliminated na kayo sa finals. Kaya ang pinag-uusapan natin yung championship game between DDS, loyalista versus loyalistang tanganista. Siyempre yung eliminated na grupo, kakampiyon dito sa mga tanganistang bubunista ni Bangag. Yun ang nakikita natin. Pero ang mga DDS, Duterte, until now, solid pa rin. Solid at ang pinakamaganda, nadagdagan pa yung puwersa. Kung noon yung 9th Congress, ay ang nakikita lang natin na tumatayo ay yung si Rodante Marcolita na nakitaan nga po natin na ito rin yung dahilan kung bakit po siya sinusuportahan ng maraming Pilipino, ng mga Duterte diehard supporters, dahil sa paninindigan niya na kontrahin ang impeachment tabang kay Vice President Inday Sara Duterte. Same, no? Same with Iglesia ni Cristo. Kaya nagkaroon po ng rally ang Iglesia ni Cristo dahil ayaw po nila, no, ng impeachment. Ayaw po nila ma-impeach si Vice President Inday Sara dahil wala pong dahilan na bakit i-impeach po si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, ito magugulat ka ngayon. Ang Iglesia ni Cristo, wala pa silang statement na ayaw naming ma-impeach si Bongbong Marcos. Itigil po ninyo ang usapin ng impeachment kay Bongbong Marcos. Ibig sabihin ba nito? Na ang Iglesia ni Cristo ay pabor na ma-impeach si Bongbong Marcos? O dito na tayo talo-talo ngayon. Kasi wala pa naman silang statement, no? Kaya masasabi ko, tagilid si BBM dito. At si BBM pa ang ma-impeach kumpara kay Vice President Inday Sara Duterte. Putang ina, kampihan nga, grupo-grupo na to no? So ngayon, nakikiramdaman na yung mga buhaya. Tinitingnan na nila, tika. Ano bang meron dyan? Putang ina, malakas ang panawagan laban kay Bongbong Marcos na ma-impeach. At marami ang ayaw na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Isa na patunay dyan O ito, meron pong statement itong si Pastor Abante. Ayan si Pastor Abante Sabi ni Abante iginiit na walang excitement sa bagong impeachment laban kay Inday Sara. Nakikita ko naman na walang masyadong excitement ang mga administrasyon congressman to support the impeachment. O di ba? Walang lakas, nawawala na ng gana ang mga kongresistang pumapabor sa gobyernong nakangiwi ang panga na pipirma at ma-impeach si Vice President Inday Sara. Bakit nawalan sila ng gana? 2026 na ngayon. 2 taon na lang, putsang ina eleksyon, napapalitan na si Bangag. At yung pinaka-full blast nila at pinakamalaking ginagastos nila para ma-impeach si Inday Sara nung nakaraang taon ay nagmistulang parang bula na naglaho lamang na bilyon-bilyon ginamit nila para ma-impeach si Inday Sara para pumirma ang mga kongresista. Hindi nagtagumpay. Kaya ngayon, ang usapin ngayon,
Pipirma pa ba muli itong mga hinayupak na mga buhaya sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara? So ngayon, wala. Walang interest. Yung isit si Abante na yung nasabi, Pastor Dila man yan, di ba? So pag ito ang pinagbabasihan natin, wala na pong interest ang mga kongresista na ma-impeach at sasali sila sa pirmahan laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. So ngayon, pakinggan natin yung balitang ito at makikita po natin yung stand ng mga kongresista, senador, laban po sa impeachment kay Bongbong Marcos at kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito, panoorin po natin mga kabisdak. Kanya-kanyang pananaw ang mga kongresista sa niluluto man ng impeachment complaint laban kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Dahil mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, tayo natin si PBBM. Anong tingin ng mga kongresista kung may basihan para ipa-impeach siya? Sige, kung si ACT Chair's Party List Representative Antonio Tino nga yung tatanungin, may nakikita raw silang grounds po basihan sa posibleng ang impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama Marian, yung aligasyon laban sa Pangulo na tumatanggap or tumanggap umano siya ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno na una na kasing siniwalat nga ni dating Congressman Zaldico na tumanggap umano ng 25 billion pesos itong si PBBM mula doon sa 100 billion pesos na insertions sa 2025 national budget. Pero ayon nga kay Tino, ay pinag-aaralan pa raw nila ito. Kailangan daw kasi ng matibay na ebidensya. At ayon naman, kaya Navotas Representative Toby Chanco, tanging kay Congressman Egay Erice lang niya narinig na may nilulutong ng impeachment complaint laban kay PBBM. Wala rin daw kumakausap sa kanya tungkol dito. Pero niya, dapat daw pareho ang pamantayan sa pagpapanagot sa mga opisyal, mapa-presidente man o vice-presidente. Okay, dito muna tayo. Stop muna tayo. Si Tinyo, tingnan mo si Tinyo ha. Sabi ni Tinyo, ito mga kaliwang grupo. Putang ina, gulo talaga ngayon sa Kongreso, no? Mga kaliwang grupo na yan, no? Ang pagkakala natin ay hindi po sila susuporta dito sa impeachment laban kay BBM. Pero ito, susuporta sila at sabi pa, merong batayan, no? Yung impeachment laban kay Bungit. Meron naman talaga mga putang ina ninyo. Masyado naman kayong tanga. Tatangingot naman natin mga Pilipino kung sabihin natin wala. Betrayal of public trust. Isipin mo yung pondo 2023, 2024, 2025 sa pumirma. Alam niya lahat 'yon, tinotolerate lang niya itong mga alokables. Ito naman kay Tubi Chanco. Sabi ni Tubi wala daw siyang wala daw lumapit walang alam na may impeachment si Kong Erese lang. Siguro, yung mga grupo yung sinasabi ni Kong Erese, hindi lumapit sa iyo Tubi Chanco. Kasi bakit ka lalapitan? Hanggang ngayon kapit ko pa rin kayo kay BBM. Harap-harapan mo sinasabi, 'di ba, suportado pa rin si Bongbong. At wala kang nakikitang offense sa impeachment, anak ka ng kagwang. Hindi ka talaga lalapitan. Siyempre lalapit yung mga grupo na 'yon sa isang kongresista, sa mga kongresista na alam nila, galit na galit kay Bangag. Dahil mayroong command responsibility. Kaya Chanco, putang ina, ano bang hinihintay mo? Pasko? Malayo pa. Nauna na rin sinabi ng palasyo, Jiggy, na handa nga si Pangulong Marcos sakaling may maghain ng impeachment complaint laban sa kanya. At Marian, pagdating sa impeachment laban kay VP Sara, anong sinasabi ng mga kongresista? Sige, ito kay Inday. Sige, ito kung si Tiangco nga, itong kaso nilo mismo, ni PBBM, hindi raw niya susuportahan itong posibleng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara hanggat hindi pa na ibabalik nga sa Pilipinas. Itong si Zaldico. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Tiangco sa programang The Big Story ng One News. If come Feb 6, wala pang big fish. Ibig sabihin, at least si Zaldico, hindi pa na ibabalik dito. Hindi ako makikisa doon. Kasi napaka-hypocrite naman namin, di ba? I mean, yung kasamahan namin, hindi namin mapanagot. Tapos gusto namin mapanagot yung ibang tao. Magkano ba yung in-accuse nila kay VP Sara? 125? 125 million. Dito magkano? Ilang bilyon? Ito, alam mo malabo talaga tong paninindigan ni Toby Chanco. Naglalaro ito, no? Namamangka ito sa dalawang ilog. Anong sabi niya? Pag hindi daw makauwi itong si Zaldico, hindi ako makikiisa diyan sa impeachment laban kay Inday Sara. What if makauwi? Kaya ngayon, mukhang nababraso ang Palacio de Polvoron ngayon. Gusto nilang magkaroon ng extradition, no? Extradite si si Zaldico sa Portugal. Ang tanong, wala mang extradition treaty. Inipilit nila na mapauwi si Zaldico. Malabo na 'yun kasi Portuguese na 'yun si Zaldico. Hindi na 'yun makakauwi ng bansa. Yung mga ninakaw yun, nailipat na sa kanilang mga bangko sa mga offshore account. So ngayon, paano yan? So hindi ka na susuporta. Pag makauwi daw susuporta, ang tanga naman. Bakit may condition pa? Dapat manindigan ka. Ano bang gagawin natin sa impeachment laban kay Inday Sara? 125 million yung pinag-uusapan. Samantala, meron ng unmodified opinion. Tapos ito kay Bongbong Marcos, trilyon. Di ba ganun sana? Impeach natin si Bongbong Marcos. Sa trilyon muna tayo. Kasi yung 125 million, malinis. So, tingnan, pakinggan natin itong hinayupak na ito. Sama dyan, si Tinyo. Alam mo itong mga kaliwang grupo, nakikita ko po, parang ganito sila one stone hits two birds. Isang bato, dalawang tama dito. Vice-presidente at presidente. Putang ina, no? Ang tindi ng mga kaliwang grupo maglaro. Sige, hindi naman ito pinalampasan ni Congressman Tino na isa nga doon sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong December 2024. Di ni Tino, yung pahayag ni Chanco ang mga karaniwang argumento ng mga rabid supporter ng mga Duterte. Hindi raw maliit na bagay itong higit 612 million pesos na confidential funds na questionable umanong ginastos ng bise. Narito itong pahayag ni Congressman Tino. Yung mga ganyang argumento ay argumento ng mga rabid DDS supporters, na ginagamit ang flood control issue para bilang panangga o pantabing pandepensa sa vice-presidente. Pero ngayon dahil vice-presidente, wala na lang, baka bayaan na lang. Wala natin hindi yun. naman pwede yun, di ba?
Jiggy, paglilinaw naman ni Congressman Chanco sa issue nga na itong impeachment, walang exempted pagdating sa accountability. Hindi na raw muna siya magkokomento hanggat wala pang inihahaing aktwal na impeachment complaint laban kina PBBM at VP Sara. Jiggy. Alam niyo po itong si Tinyo, ano rabid didiis? Parang asong ulol? Di ba si Trillanes yan? Nakakamuti. Hindi naman Duterte diehard supporters. Itong si Tiangco. Siya po ay Marcos. Kaya pag sinabi mong rabid didiis, wala kang basihan. Tsaka hindi naman kami mga asong ulol. Kayo po yung mga asong ulol. Kayo po yung anak ng kamote. Kayo yung kahol ng kohol from time to time. Tingnan mo ito si Tinyo, mga kaliwang grupo. Ito yung legit na namamangka sa dalawang ilog. Gusto po nila, no, na ma-impeach si Vice President Inday Sara. Yun yung pinaka-main goal nila. Pero siyempre nakikita ko dyan, mas gustuhin pa nila na unang ma-impeach si Inday Sara bago si BBM. Pero ngayon nakikita natin, sumusuporta sila na ma-impeach si BBM. Kamalas po dito ng mga makakaliwang grupo dahil ang sure ma-impeach si BBM. Para sa akin tagilid po dito si Bongbong Marcos at malabong ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan mo, pakinggan natin yung isang political analyst patungkol po dito. Narito po. Sa unang bugso ng ating balitaan, malabong umusad ang nilulutong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa negative na ang trust ratings ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May pahayag naman ang isang kongresista sa impeachment, si MJ Mondihar. Sorry po. Matatapos na sa Pebrero ang one-year impeachment ban ni Vice President Sara Duterte matapos ideklarang unconstitutional ang Supreme Court ang naunang impeachment case laban sa opisyal. Ilang linggo bago ito mangyari ay kinumpirma naman ngayon ni Navota City Representative Toby Tiangco na may naganap ng bayaran noong nakarang taon upang itulak ang impeachment laban sa bise. 215 mga congressman ang bumoto para siya ipa-impeach. Sa isang panayam, sinabi ni Tiangco na kinausap raw siya ng dalawang lider sa Kamara upang kumbinsihin si Pangulong Marcos na aprobahan ang for later release o FLR. Anya, naipangako na raw natulang pondo sa mga kongresistang sumuporta sa impeachment. Ang for later release o FLR ay tumutukoy sa mga lokasyon sa loob ng national budget na hindi may lalabas kung walang approval ng presidente. Nang tanungin naman kung marami ang susuporta sa panibagong impeachment, sinabi ni Tiangco na malabo ito dahil walang FLR sa 2026 national budget. Pero kung itutuloy naman ang impeachment, kailangan raw na incentivize ang mga kongresista upang makuha ang kanilang suporta. Dahil sa bagong development, ito ang assessment ng political. So talagang wala nang impeachment laban kay Inday Sara, malabo na. So yung later release, negative, walang punto daw dun Nabisto na yung mga kurakot. So ito maliwanag na humihingal na, no. Tama yung sinasabi ni Pastor Dila na walang susuporta kasi nga may utang pa si Bungit. May utang pa si Bungit sa mga kongresista yung for later release, hindi na-release dahil nabisto na yung pangungurakot. So ngayon, tagilid sila ang ma-impeach. Tuloy po, sir. Political analyst si Professor Eric Torres sa posibleng mangyari sa Kamara sakaling maisampa ang impeachment case. Alam naman natin na, Prof, ang impeachment, nagsisimula po yan sa House of Representatives. At hawak po nila ang Kamara ngayon, Prof. Well, hindi rin din ho natin yan masasabi. Although, ina-assume natin na hawak. Pero alam nyo, maraming po pwede pang mangyaring ihip ng hangin sa mga susunod na panahon. Correct. Tapos na ang 2025 elections at puno ng isyu ng korupsyon ng kasalukuyang gobyerno, git ang profesor na malabo nang makakuha ng sapat na suporta ang impeachment sa mga politiko. Lalo nga po, yung terminong tinatawag natin na kung patuloy na sasadsad at pababa ang trust at approval rating ng ating Pangulo, mas mapapaaga yung term na quote-unquote lame duck. Malaking factor din ayon sa political analyst ang negative 3 trust ratings ng presidente na bumungad sa mga Pilipino pagpasok ng taong 2026. Sinong politiko na re-electionist ng 2028 ang willing na magpa-endorso kung ganito ang bilang at hindi makabawi ang numero ng pangkasalukuyang administrasyon sa kanyang mga ginagawa? Sa pagtataya din ni Torres, posibleng dumistansya na ang ilang politiko sa pagsuporta sa Pangulo, lalo na sa usapin ng pagpapa-impeach kay VP Sara Duterte. So, kiss of death yan. Lalo na, nag-iba yung dynamics ng politika ng kung paano mananalo ngayon sa nakalipas na nasaksihan natin yan nung 2022 at 2025 elections na kung saan prominente talaga ang base votes sa kada rehiyon at vote-rich areas na critical na magdi-deliver ng boto, mapasenador man o mga representante sa Kamara. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung lahat, MJ Mondihar, SM9 News. Wala nang susuporta na ma-impeach si Inday Sara. So ngayon, kasi ang basihan ngayong numero, yung mga negative survey ni Bungit. So, ang susuportahan na lang ng mga kongresistang mga inayupak na mga sip-sip na ito ay yung impeachment labang kay Bongbong Marcos. Kaya sabi ko, tagilid talaga si Bungit dito. Panigurado talaga may tumbling ito sa Kongreso. May utang Pero ito, meron pa itong pakinggan pa natin isa pang political analyst para makumbinsi ko kayo na talagang tagilid si Bungit sa impeachment laban sa kanya. Iyak kayo mga bubunista. Ay, hindi yan si Pastor Dila. Yan. sorry. Ito, tuloy natin kay Mama Lutikia. Okay, now there's another thing that we're watching out for, and that is the movements in the House for impeachment complaints. There are possibly 2 impeachment complaints that will be filed. Para po sa inyo, what are you hearing about that? And ano kaya mas malakas ang force behind it? Kahapon nga si Ronald, kausap ko, sabi niya itong impeachment complaint against the Vice President, may mga resibo, no? May yung Mary Grace Piatos and all of those documents. Whereas when it comes to the President, it seems to be the issue here is command responsibility. Yung actual trail of evidence is not yet there.
Siguro hintayin natin yung i-file, no? Mahirap naman mag-speculate kung ano yung mga charges na iaatang sa presidente. If the charges that were filed before will be the same charges that will be filed for the vice president, then I think you have a very ready and capable legal team of the vice president that could go through all those things, no? Critical dates, January 26, which is the resumption of Congress, and February 6, which is the Supreme Court mandated date for the filing of the second impeachment of the vice president. Again, impeachment is an accountability tool. Anybody can file that. It would have to undergo with the House Committee on Justice. Now, if there will be 2 impeachment cases that will be filed, the Committee on Justice will have to really perform itself. Stop muna tayo doon, Mama Lotikia. Gusto ko pa muna sagutin yung putangina, baka maligaw tayo ng landas eh. Anong sabi, may resibo daw? Yung impeachment labang kay Inday Sara. Walang resibo. Puro chismis, puro maritis. Mga piki, yung mga resibo nila. May regres piatus. Putangina. Sabi nga, kung may Merigris Piatos man, sinabi na po ni Kong Erese, talagang dyan sa Intel funds, hindi ho talaga yan gumagamit ng mga totoong pangalan. Mga aliases lang talaga yan. Kasi Intel funds nga ho yan eh, confidential funds. So anong gusto mo, i-resibo yun? Walang resibo, Agritsino. Puro ano lang yan, maritis at chismis, yan ang maliwanag dyan. Sige nga, bukikiin natin yung confidential funds at Intel funds si Bungit kung walang Merigris Piatos dyan. Mas malala pa siguro. Baka merong ano dyan, merong happy dyan. Or dingdong. Or hotdog. Inumin 125 million, sabi ng COA. Unmodified opinion, may resibo yaw. Tuloy, Ma'am Malo. Second, impeachment is a court of public opinion, and impeachment is a numbers game. For it to go to the Senate, you'd have to have those numbers in, so there can be a trial. No, so the 20th Congress will be challenged more and to perform well when it comes to these 2 impeachment cases. We've never had an impeachment of the 2 highest officials almost at the same time. No, if it happens, I hope there'll be no constitutional crisis, and I hope, because the economy just cannot handle that, and I hope it will be managed well, because again, the political climate is increasing, it's becoming hot, and when 2 camps who used to be united are now at loggerheads, nakakaawa ang taong bayan. Nakakaawa ang taong bayan ng mas matindi kung mananatili itong si Bongbong Marcos sa pwesto. Yun ang isa sa mga nakita ko. Alam niyo po kasi, kung ito man lang ang dahilan para makaligtas ang maraming Pilipino sa panarantado at pangungurakot ng gobyernong ito, yung impeachment man ang isang paraan man lang, ay putang ina, guna tayo dito sa impeachment dahil legal process man yan. Suportahan natin itong magsasampa ng impeachment. Ito yung mga nakikita ko. Siguro, constitutional crisis, magkaroon siguro ng crisis kung sabay ma-impeach. Pero kung unahin nating i-impeach si Bongbong Marcos, ang automatic ang magiging presidente si Inday Sara, walang constitutional crisis. Kasi ayon naman din sa mga buhayang mga kongresista, wala namang interest ang mga administrasyon congressman na susuporta sa impeachment labang kay Inday Sara. So ibig sabihin, wala na ikis na yung impeachment kay Inday. Dito na lang ang usapin natin kay Bongbong Marcos. So si Bongbong Marcos na lang yung i-impeach natin. No? Para walang constitutional crisis at putang ina, makaalis na tayo sa mundo ng mga impaktong mga demonyong mga buhaya. Tuloy. To your estimate, what is the possibility of getting to that battlefield? The impeachment court opening up once again for this. Won't that keep the House's hands full kapag dalawang impeachment complaint ang nakalusot o kahit isa lang? And do you share the sentiment of Ronald when he says that 2026 will determine 2028? Ganito ka-crucial itong taon ito. Oh yes, second point na nag-agree ako kay Ronald. Totoo yun, no? Sa karir ko, never masyado ako nag-agree kay Ronald. Pero totoo yun, 2026 is a determinant year because most of those planning to campaign for the 2028 elections will have to announce their intention by December 2026. So all these things leading up to that announcement date is very crucial. Yun nga lang, sa tingin ko napakahirap basahin kung magkasabay yung dalawa kasi napakahirap ang neutrality doon. No? Doon sa kay Presidente, may mga pinofloat tungkol sa PhilHealth, sa PIC, sa flood control, yung kay... so that means total of 3 years. When you talk of 1.3 trillion, when you talk of the Vice President, you're referring to the 650 million, which was already ruled by the COA and guided by the memorandum on the use of confidential funds. So let's see how it will play. It's going to be really exciting. Sinabi ng isang congressman, exciting daw ang pagpasok ng Pebrero. I agree with that. Okay. Alam niyo po ba na ako sa akin na, hindi naman ako totally a political analyst at economic analyst. Ang nakikita ko po dito, taglid talaga dihado dito si Bongbong Marcos. Tingnan mo, kahit meron silang resources, may pera, hawak nilang kapangyarihan. Yung mga kongresistang umaasa at pinaasa, babaliktad na ho yun. At saka isa pa sa mga basihan, kung matino kang kongresista, hindi ka kakampi doon sa isang leader na isinusukan at mabagsak na. Yung rating, negative eh. Saan ka kakampi? Tingnan mo ha. Ito, tingnan mo yung trust rating.
Sige nga, ito lang sa Pulse Asia yan ang babasihan na natin. Net performance rating. Si Bongbong Marcos, negative 32%. Patapos na termino niya, di ba ho? Wala pang nangyayari. Negative pa rin. Negative yung mga net performance rating. Si Vice President Inday Sara, positive 49% rating. Net performance rating. Ano po sa tingin ho ninyo? Pag ikaw kongresista, tataya ka ba sa negatibo? Putang ina, hindi ako tataya dyan. Dito ako sa positibo tataya. Dahil alam ko, na pag tumaya ako dito, panalo ako. Hindi ako dun tataya sa alam kong talo na ako. Ito yung bunga ho ng pagdidemolish kay Vice President Inday Sara na hindi pa rin umubra yung demolition job nila at lalong lumalakas Inday Sara. Kaya nga sabi po ng ito, merong mismong yung pinaka-presidente na po ng ng may-ari na po ng survey firm. Ayan sa Pulse Asia, sabi ng Pulse Asia chief siya, presidente ba to? Siya daw yung chief Says Marcos liabilities, me boss versus Sara's standing. Talaga, ang pananagutan ni Bongbong Marcos, yan ang magpapalakas kay Vice President Inday Sara. Sa pananagutan? Pananagutan sa flood control projects, pananagutan sa PhilHealth, pananagutan sa GAA, mga blankong bycam, pananagutan sa Ginto, pananagutan sa PhilHealth, Maharlika Investment Scam. Ang daming pananagutan ni Bongbong Marcos versus Vice President Inday Sara na sinasabi 125 million. Ay puta, sumunod sa joint circular ng Commission on Audit. Pag tiningnan mo, wala kang habulin kay Inday Sara kasi malinis, sabi ng kuha. So ngayon yung habulin ng taong bayan na nagkitil sa maraming buhay ay itong si Bongbong Marcos. Yung flood control ni Bongbong Marcos na hanggang ngayon wala pa rin managot. Tingnan mo Pakinggan natin yung isang political analyst. Kung ano po ang nangyayari sa mga pagdidemolish nila kay Vice President Inday Sara at bakit negatibo na ang performance rating at tiwala ng taong bayan kay Bongbong Marcos. Ito, pakinggan natin yung kaibigan nating political analyst. Narito. Prof, nakatulong po ba sa kasalukuyan, lalo na sa messaging, yung panay banat sa nakalipas na administrasyon, sa apelidong Duterte, instead na harapin yung kasalukuyang problema? Kasi pag merong mga puna, sasabihin agad, ito galing ito sa mga DDS, supporter ng isang politiko, supporter ni Vice President Sara Duterte. So kumbaga parang ang binabanatan yung messenger, o di kaya hindi yung mismong issue na kinakaharap ng kanyang kaya mas lalong hindi sila nakakakuha ng simpatya mula sa taong bayan. Kasi alam natin, kapi-kapi talaga yung Pilipinas ngayon. Maganda yung ipinunto mo, Sir Edmar, yung kada merong issue, babalik at babalik yung reference doon sa paraan ng kung paano binabanatan yung nakalipas na administrasyon. Isisi palagi doon sa nakalipas na administrasyon. Yun yung isang bagay na talagang nakakaapekto din ito. Noong mga nakalipas na panahon, maaaring sumasakay o nagkakaroon pa ng kagat itong ganitong klaseng naratibo. Pero kada ganun yung ginagawa nila, wala nang naniniwala. Panibagong issue na direkta mismo na involved o di umano o nasasangkot yung mga tao na nakapalibot dito sa mismong administrasyon na ito. At hindi siya natutuldukan. Pag may panibago, walang napapanagot, tapos ang naratibo ay ibabalik sa nakalipas na administrasyon. So, ang taong bayan, alam mo, hindi naman yan tanga o mahinang mag-isip. Napaka-critical ng mag-isip din ng mga kababayan natin. So, patuloy itong nakaka-apekto rin din kasi hindi nasasagot na magkaroon ng direktang accountability yung ating yung mga opisyalis ngayon ng existing na administrasyon. Exactly. Kung seryoso, may proper may tamang pagkakataon at may tamang approach kung talaga man at meron at base sa ebidensya with all objectivity na panagutin kung ano man yung naging problema noong nakalipas na administrasyon. Opo, and kumbaga ang nangyayari kasi hindi na bago yung mga puna sa apelidong Duterte. Like halimbawa, yung dating Pangulo, yung EJK, yung tungkol doon sa kanyang war on drugs, hanggang ngayon na ulit-ulit pa rin yan. Pero still, bumaba siya sa kanyang pwesto na may mataas ang rating, ang kanyang anak, ganun din yung mga akusasyon, yung sa kanyang confidential fund since 2023 ata, 2024 hanggang 2023 hanggang sa kasalukuyan, yun pa rin yung issue. Pero hindi pa rin po natitibag. Mataas siya pa rin yung pinakamataas yung rating. Ano po kaya ang malinaw na paliwanag dito, Prof? Kasi nung panahon na binabanatan din ng Duterte administration, kahit nga during sa kanyang administration, marami naman issue. Ulit-ulit na natin yung mga kritiko. Kilala natin yung mga kritiko ng Duterte administration. Pero still, yung pagtitiwala ng taong bayan, hindi pa rin wala. Hanggang sa parang gumamit na sila sa punto na dahil sa paggalat ng fake news, kaya ang tingin nila sa presidente, kaya mataas yung grado na kanilang binibigay po sa mga Duterte. Ano po kaya ang nakikita nyo pong paliwanag nito, Prof, sa kabila ng mga paninira? Yet, nananatiling matatag pa rin yung grado nila. Una sa lahat, yun, tama ka dyan. Labanan ngayon ng naratibo. So, gaano kahalaga na maging critical yung ating mga kababayan at ang taong bayan sa kung paano nila mas mahihimay yung issue at sa kung paano nila mas mapag-iisipan yung mga isinusubo sa kanilang impormasyon o yung mga impormasyon na lumalabas. Ikalawa, bakit hindi matinag? Una, makikita natin lalo na yung pundasyon na ginawa ng nakalipas na administrasyon kasi may tagos doon sa taong bayan. At pangalawa pa, ang problema kasi tingin ko na pinakamalaking hamon sa administrasyong ito, yung paano pag-communicate doon sa mga programa nila. Kasi halimbawa, kapag merong press statement o may press conference sila, yung manner, yung mode, yung approach kung paano ikino-communicate yung ginagawa, medyo hindi pasok din doon sa sitwasyon na meron tayo. Tama ka dyan. Kaya itong si Auntie Claire, pasalamat tayo. Dahil palpak si Bungit dahil sa kanya.
Kaya nga ang lumalabas nagbumirang eh. Imbis na mapasama si Inday Sara, lalo pong minahal ng taong bayan. Si Inday Sara ang nakakuha ng pinakamataas na trust and approval rating. So ngayon ang tanong ko po sa inyo, sino po ang tagilid sa impeachment? Itong negatibo ang trust rating o dito tayo sa positibo na minahal ng taong bayan? Lumabas dito, karma ang inabot ni Bungit eh. Karma ang inabot nila kay Inday Sara sa mga Duterte. Dahil sila po yung bumabagsak habang binabanatan nila ang mga Duterte. O ano? Impeach na ba si